What's up? What's up mga parts? Another day, another vlog. This is Biyahero Bong and welcome back to my YouTube channel. For today's video mga parts, andito tayo sa Pamahaw Restaurant. And yung video natin, yung vlog natin for today mga parts ay medyo kakaiba din siya. It's a collab between Biyahero Bong and siyempre kasama natin for today's video si Pudang Diaries. Pudang Diaries. So mga parts, pag hindi pa kayo nakasubscribe sa kanyang YouTube channel, please subscribe. Please do subscribe at Pudang Diaries. Like, and yeah, this is our first collab and kaya kami nag-collab mga parts. Meron na may bagong may bagong revelation. May bagong revelation. And may bagong yugto ng buhay sa Pudang ngayon na initignan natin later. So, habang kumakain kami dito sa Pamahaw Restaurant mga parts, and later itutur din namin kayo dito. So, let's go mga parts. Kain tayo! Dos, tres. So, ayun na nga mga parts. And for today, kasama din natin si Ian. Ian. Ito daw lang. And of course, si Ilan yung baby nila. And as mentioned mga parts, habang kumakain kami, dito sa Pamahaw na nakikita naman ng aming background ng mga kubo-kubo. Meron kasing revelation si Pudang Diaries. And i-reveal niya dito sa vlog ko kung ano yung bagong, ano ba to? Very... Hindi, actually pa-despedida to ni Biyahero Bong. Bilang napaka-in-demand ni Biyahero Bong, ang hirap niya makabila. So, talagang nung nag-invite siya hindi kami humindi. Kasi kailangan na namin ma-push tong collab na to bago man lang collab sila. / mukbang. So, by the way, ano ba yung order natin dito sa Pamahaw? Kare-kare. Ano nga to? Mga nakaya po kami kaya mga dayok-dok na kami. Hindi nila maintindihan itong mga pinagkakain namin. Pero meron sila dito yung ano nga ba dito? Budel for two. Budel fight for two. Oo. Na nakalagay mas mura, tapos marami na siyang choices. At saka syempre kung family kayo or group of friends kayo na hindi naman parang madami kayong gustong orderin. Ito, sakto na tayo kasi may fish, may chicken, may Shanghai, may hipon, and may danggit. Tapos may konting veggies, diba? Maraming variation ng budel fight sila. Yes. Kayo na lang pili. Kayo nang pumili. And for this vlog, yun nga, habang nagmumukbang kami dito sa Pamahaw na alok sa Taraw sa Tagaytay na medyo malayo na pala. Akala ko silang lang siya, pero medyo malapit sa Tagaytay. Pudang, ano muna yung revelations mo? Madami ba? But with this, revelation. Marami ba? Siguro, short of. Teka lang. In fairness, masarap yung kami. Sarap nito. Ano to? Umordin pala kami ng sabaw bago ma-reveal ang daming mga. Kasama siya. Ano to? Ang sarap. Kasi, parang gano'n. Meron din palang kasamang sabaw. Masarap yung sabaw. Baka nagutom ka. Hindi, masarap siya. Malamig lang. Masarap siya. Pero meron din palang kasamang kansi itong budel fight na lang po ito. Ayun. So yun nga. Go ahead. Going back to them. Nagpa-despedida si Kuya Bong kasi di ba baka naman magulat sa mga followers mo sa revelations mo, Pards? Hindi, wala namang nothing significant naman. Uy, hindi significant. Ano nothing significant? Big decision kasi di ba iba, ang daming mga nakadepende dun sa decision na ginawa nila. Hindi lang ikaw, diba? Yes. Parang yung decision nyo, life changing kasi talaga gagalaw yung buong family nyo and everything's in between. English yun. Nakabalik ka na sa doon. Medyo gumagaling na po tayo mag-English mga parts. So anyway, ayun na muna, ang tagal na. So yun, kami. So ang revelation lang naman ay magma-migrate kami sa isang bansa. Migrate talaga? Actually, although akala ko vacation. As in migrate?
Hindi ba? Hindi mo ba alam? We, hindi nga. Akala ko parang Kasi hindi namin dinidisclose until ma-finalize. Kasi, syempre, no, big decision nga eh. So, parang, hindi masyado namin dinidisclose kahit sa family member. Parang within the Esperanza family. Within the circle lang, close friends. Ay, close naman tayo. Kaya lang, wala kaming time talaga. At saka, hindi, alam ko na alis silang mga parts. Pero hindi ko alam na migration siya. To be honest. Akala ko parang bakasyon, mayaman lang. Wala nga kami pang Boracay. Yun pala din i-discuss natin kasi nga habang na-mention mo na yun na magmamigrate kayo. Parang akala ko yung process is magtuturismo na kayo and then saka eventually magmamigrate. Pero yung sa inyo, diretso migration pala. Yes. So actually maganda yun kasi para dun sa mga parts natin na interested, ano yung mga ginawa nyo, diba? Para like yung steps, yung process para mag-grant kagad yung migration. So kasi diba iba yun? Actually, it took like almost 6 years to get approved. 6 na taon namin hinintay yun. Pero yung 6 na taon yun, like same visa na ina-apply nyo or iba siya? Same application. Kaya lang because of the pandemic, it get delayed. So, tumagal siya. Dapat mga 2 to 3 years lang. Pero yun nga, tapos nagka-problema sa employer ko. Tumagal na another year. Ang daming humps and bumps. Kaya parang... So, sobrang pala niyan. Yes. At tagal nyo rin hinintay. Oo, yun. So, yun na nga. So, yun part. So, yun nga, hindi ko alam na migration. Pero, tanong muna, kasi I'm sure interested yung mga parts natin. Saan bansa ba kayo magmamigrate? O saan bansa ba nyo plan magmigrate? Actually, sa US kami magmamigrate. So, mga parts, open ang Amerika. Grab the opportunities. So, nag-apply kami. If tatanong mo kung saan kami agency nag-apply. Mercan, yun yung agency na sikat, Mercan Canada Immigration. Paano narinig ko yun? Oo. Actually, pinuntahan natin yung kuya. Pero US? Oo, naalala mo yung nag-apply tayo sa Canada, no? Na mga tayo nila bebet? Mga crew na pa-interview tayo, pero hindi tayo natanggap. Siguro hindi kami para doon talaga. Hindi yung timing din. Yung timing, yung sama-sama kami doon sa agency na yon. So it's the same agency. Existing pa sila, napakatagal na nila. Legit sila, legal, at saka okay. Talaga. Okay. So siguro ang question din ng mga pars, kasi I'm sure nung sinabi mo na US kayo magmamigrate, I'm sure palaisipan din sa mga parts natin. Kasi parang ngayon, mahirap, madaling, I mean, dami ko nakikita nag-US, pero as tourist, diba? Yes. Pero as migration, as family, and I think buong, buong family. Yes. So by the way, mga parts, sila Pudang, or si Pudang Diaries, family of course sila, si Ian, si Kobe, yung eldest son nila. Thank you, sir. Si Kuya din nag-hi sa vlog ko eh. Eldest son. Oo nga eh. Si ano vlog. Diba? Eldest son nila at saka ito si Elon, yung youngest nila. So, it's a package actually. Once nag-apply ka. So parang ngayon ko lang narinig yung ganyan na I mean, so usually kasi sa mga nurses, di ba, mga teachers, gano'n. So, pero anong requirements? Okay. It's an unskilled application. Unskilled meaning hindi kailangan ng degree, hindi kailangan na experience. Madami mga parts na diba? So ano kailangan kung hindi kailangan ng degree? So pala like ako, pwede ako mag-apply pa sa ganun. Oo, as in kahit high school graduate, hindi, pero syempre, alam niyo naman dito sa Pilipinas, ang preliminary qualification is maghahanap sila ng experience mo. So, benta na rin yun. Kumbaga, edge mo na rin yun para maipili ka ng employer. Kasi it's an employment parang base. na advantage mo kung meron kang degree, diba? Yes, edge na. So, saka I think in any case naman, kung mas advantage din sa'yo kung meron kang degree. Kasi pagdating mo din doon, meron ka din makukumpara agad. Yun. Okay. So yun, ano nga yung tinatanong mo? Yung process. Pero bago yung process siguro po, Dang, gaano mo siya katagal? Like yung 6 years na start ba na application mo, yun na yung visa na in-apply? Yeah, it's a waiting game actually. So yun lang ba? Yun, parang yun lang siguro yung downside, matagal siya? Matagal, yes. So yun, unlike sa mga H1B like the teachers, mabilis yung proseso nila. Once may employer, mabibigyan agad sila ng visa. Parang tourist visa rin lang. Pupunta ng embassy, mag-i-interview, that's it. Pero yun sa amin kasi, maraming process of approval na pagdadaanan. Merong mga Department of Labor like sa atin, DOL. Dadaan sa DOL, i-approve yung employment mo, and then meron silang ETA na tinatawag, yun yung parang I-140 to get you approved with your family for the immigration. Parang ganon. Tapos, ano pa ba?
So matatagal yon. Merong 6 months, merong 1 year. Depende sa galaw ng papel mo. So, dun pa lang sa dalawang yun, 2 to 3 years na ang gugugulin. Parang because of the pandemic. Pero padang yung application nyo, is it online or kailangan mo siya pumunta sa embassy? Lahat. Paano yung initial process? Like, mag-fill up ka muna ng form? Actually, yun yung pinakamagandang nangyari dahil nagka-pandemic na sa kalagitnaan application. So, yung Mercan, yung mga proseso nila, lahat online, lahat email. Mas convenient, diba? Yes, wala akong hard copy na sinubmit. E-signature na lang ngayon, uso na yung mga electronic signature. So, lahat yun online lang, walang ano. Parang once lang akong pumunta sa opisina nila just to know na legit yung application. Kasi medyo may perang involved. So, okay. So, yung mga parts bago ang lahat, yung kinakain namin. Ang sarap. So, natikman ko na yung lechon kawali, yung Shanghai, at saka yung fish. Masarap. Super masarap yung mga natikman ko, tsaka itong kansi. Masarap yung kare-kare nila. Ayan, yung kare-kare din. Okay, so going back dun sa conversation with Pudang Diaries. Pudang Talks, lahat mga Tony Talks. Na-mention niya kasi yung may kasama, syempre it entails preparation pagdating sa financial aspect naman. So, ang tanong ng mga parts natin, I'm sure interested kayo mga parts, magkano ba yung kailangan na lang i-prepare kung when they decide to undergo yung process na dinaanan nyo dun sa pag-apply ng visa, which is EB3? Yeah, EB3. employment base. Yun, employment base. So, magkano po ang kailangan nilang i-prepare if ever gusto talaga nilang mag-migrate sa US with the family? With the family. Hindi ko na sasabihin yung breakdown kasi nasa email ko. Siguro yung total na lang. Oo, so kung like more or less. Kung single ka na isang katawan lang, medyo mababa kasi plane ticket, medical. So isa lang 'yon. Ay kami 4. So siguro kung single to family, mga let's say 13 to 17,000. Akala ko pesos dala. So magkano sa peso? Almost $1 million. With the ng dollar ngayon, ang taas ng dollar ngayon. So, more or less 1 million pesos. Pero yun yung from the time na 6 months, going back 6 months. Ay, 6 years. 6 years. Simula nun, yun na yung ginastos nyo. Hindi naman siya isang bagsak. Yes. Staggered siya habang pinaprocess. At saka, parang ang silver lining is darating kayo doon as immigrant. Hindi. Meaning, you can avail the benefits of a US citizen. Exactly. Like that, diba? Yeah, almost the same as the US citizen. So, yun yung pinakang advantage yun. Tsaka parang nakikita ko dyan, parang mag-invest ka muna. Kasi pagdating mo naman, immigrant visa naman yung nahawakan mo. So, parang di ka rin kakaba-kaba na, sige, magtuturist ka, magtrabaho ka, mag-TNT ka, and then, all of a sudden, parang hindi na magiging successful. Pero at least with your visa, sure ka and your family kasama mo din na pagdating nyo doon, hindi kayo kakaba-kaba. Exactly. Yes. And America naman kasi doon. Wala namang pumupunta ng America na hindi gagastos kahit nga tourist, diba? Kaya talagang maglalabas ka. Pero na pag-iipunan yun, kung meron kayong goal na bakit gusto nyo mag-migrate o umalis ng Pilipinas, talagang paglalaanan nyo, pag-iipunan nyo talaga. Maswerte lang kami kasi meron kaming support system na tumutulong sa amin. Shout out nga pala kay Number Bender. Ay, hello Number Bender. Siya yung financer namin. Please like and subscribe. Please like and subscribe. So yun, pwedeng pagtulungan. Saka at least mga parts, kung nalaman nyo sa video na ito na yun yung kailangan yung i-prepare na pera, at sa paghahandaan nyo naman, like hindi naman pwede mapag-isipan, gusto mag-migrate ngayon agad, diba? Like, you can prepare naman kung ngayon nagtatrabaho ka, employed ka dito sa Philippines, pwede mong like 2 years kung gusto mong ituloy or gusto mo talagang mag-migrate. May naman yun, parts, may refund. If in case nag-back out ka at the middle of the application, bigla hindi mo kaya. Hindi, may bawas lang siguro mga $500. Kasi syempre nag-effort na yung agency eh. So may bawas lang na ganun. So yung 1 million po dang is kasama ng agency fee, lahat na yun. Almost 1 million. Okay. So yun, kung single ka, and if you're thinking of like... Oo, yun. 4 kami. If you're thinking like getting a student visa, kasi yun yung click ngayon eh. Student visa. Mabilis. Oo, yun yung mabilis.
why not, try this one? Pero, yun nga mga pars, kung student visa, ibang pars naman. Pagdating mo doon, kailangan mag-aral ka. Oh, yun. Oh. Kasi student yung visa mo. Kanya-kanya Unlike choice. yung visa, depende talaga. Ako kasi may family ako. Kaya gusto kong kasama sila. So, yun. Yeah. So, Pudam, na-mention mo din kanina yung mga sabi mo kanina, kung may reasons ka, kung gusto mo talaga mag-migrate, at may reasons ka, go for it. Ang tanong ko naman, or tanong sa mga pars natin, ano yung reasons mo? Bakit gusto mo mag-migrate, number one? And bakit, parang 6 years ago gusto mo na mag-migrate? Siguro yun yung gustong malaman ng mga taong bayan, ng mga pars natin dyan. Ano yung mga reasons na nag-motivate sa'yo? Bakit gusto mo na mag-DS? Ikaw, Kuya Bong, knowing us, ano sa tingin mo? Yung hint ako, since matagal naman na tayo nagkagantuhan about yung mga plans natin in the future, nakita ko it's all about the future of the kids. Diba? Si Toby and si Ilon, parang yun yung like ko na naririnig from you na syempre isipin mo yung mga bata, like okay naman sa Philippines if you're really mayaman and you can afford. Pero kung gusto mo talaga na makapag-provide or maganda yung future ng mga bata, maganda yung education, maganda yung health benefits and all sa Amerika talaga. So I think yun yung one of your motivations. But I'm not sure kung yun talaga. So yun na nga. Kagaya na sinabi ni Kuya Bong, oo. Kasi hindi kasi kami kasing big time nitong si Kuya Bong. Hindi. Ang ganda na employment. Ang ganda na employment sa Philippines, very stable. So sa kagaya namin, ang mister ko ay OFW. Yeah, by the way, for their background mga parts, ikaw and si Ian is a seafarer. Seaman. Sa luxury ship. So ako nag-work ako kagaya ng work ng mister ko. So alam ko yung hirap, alam ko yung pagod, hirap, yung bigat ng saloobin. So sacrifices, di ba? Yes, like yung hindi mo makakasama yung bata. So nung nag-decide ako mag-retire, sabi ko talaga sa sarili ko, aalis ako ng barko para maghanap ng opportunity para sa family ko. Kasi kailangan may isang mag-give up para magkaroon ng mas maraming opportunity, para maghanap ng mas maraming opportunity sa family. So ako yung nag-alay. So I think Buddha, parang to your point na may kailangan mag-sacrifice. Parang pag lang nakita ko kasi kung pares kayo na sa barko, focus kayo doon eh. Yes. So hindi mo matatap yung ibang opportunities outside. Na parang hindi magbarko na naman. Unlike yung ginawa nyo na nag-retire ka ng maaga and then parang tingnan mo muna yung mga opportunities na pwede nyo explore and then dito tayo. Naghanap talaga. Ang dami kong kinagat noon, student, mag-tourist tapos mag-change status, pero parang naisip ko na parang hindi, mahirap pa rin. So ito, luckily, thank God, hindi ko alam, nakita ko lang sa Facebook na dumating nga tong si Mercan, nag-post. And by the way, tinignan, shout out kay Mercan, baka naman Mercan. By the way, kung interesado talaga kayo to try this application, better do it now. Strike while the iron is hot. Kasi pwedeng mawala tong application na to. This is not a permanent offer by the United States of America. So yung visa na yan, pwede siyang mawala na siya, parang hindi na nila offer. Possible, oo. Kasi pag halimbawa, na-fill in na nila yung needs nila for employment, or wala na sila employer na makuha or mag-sponsor, pwedeng mawala. So ngayon, medyo ganun siya ka-in-demand. Actually, yun. Ngayon. Pero yun, going back to the motivation, yung reasons mo, number one, yun yung sinabi mo yung all about the future, pero may iba pa ba? Wala. Actually, asawa ko lang talaga. Walang ganun. Baka may marami mag-unsubscribe. Joke lang. Actually, yun lang. Mister ko lang yung parang motivation ko na gusto ko siyang makawala sa barko. Kasi para shout out dun sa shout out. Naiyak si Ian. Shout out dun sa mga seafarer. Talagang bayani kayo ng pamilya. Iba din talaga yung trabaho sa barko. Grabe ang hirap ng mga yan. Kaya respeto sa mga inyong mga parts. Ang hirap ng trabaho ng mga seafarer. Sa lahat naman, basta OFW. Ako parang nakikita ko kasi pag sa mga seaman, like nakikita ko kayo, okay naman, like you can, kaya nyong tagalan yung labor, yung physical na stress, pero like yung mawala, matagal kayong hindi kasama ng family, tapos yung special occasion, hindi mo sila nakita, and then hindi mo din na susubaybayan yung paglaki ng mga bata. I think yun yung major drawback pag seaman ka. And I think with your decision to retire and to migrate in the US, I think one of the best decisions in your life. Tama ba? Oo naman. Tsaka siguro God's will na rin. Maybe this is the path talaga na binigay ni Lord sa amin. Kaya talagang pasalamat na rin na may ganitong opportunity. Tsaka I think ang maganda na nakita ko din sa inyo, like sa inyo din, like ikaw, hindi ka talaga tumigil. Like siguro kung ako yon 6 years ago, ka na like 3 attempts, 2 attempts,
deny, parang okay, ayoko na. Parang this is not for me. But in your case, talagang pinush nyo talaga kasi nga, like, yun yung goal nyo talaga. Yun talaga yung mga parts. Hold on to your dreams. Kasi may right timing. Keep your faith. Kasi kaya nga tayo nagdadasal, di ba? Kaya nga natin hinihiling yung mga gusto natin sa buhay. Is dahil naniniwala tayong ibibigay sa atin. So, kung if it mag-take ng time, huwag kayo mag-give up. Hold on to your dreams. Dreams do come true, parts. Yeah. Oo, kami nga. Diyos ko, kung alam nyo lang. Ay, naku, kuya ko. Pero baka ibang vlog na yun, yung mga ibang hugot natin sa buhay. Dami kong, basta mag-share na ako sa vlog ko. Kaya for you to know all about the process more in detail, please subscribe to Pudang Diaries. I-open ko na ulit. Yes. Mag-a-activate na ulit ako. And I think siguro yung ano din, aside from syempre kailangan din ng prayers, kailangan mo din talagang pagtrabahuhan. Like, kung hindi ka nasusuko talaga, I think yun naman yung magiging reward mo na at the end of the day, ibibigay din sa'yo kung talagang deserve mo. Ay nakita naman na pinaghirapan mo. Yes. Okay. So by the way, hindi ko pa natikpan yung kare-kare. So titikman hindi mo pa ba? Ang sarap. Masarap siya actually. Okay. So yun mga parts, natikman ko na yung kare-kare. Masarap siya. At saka masarap yung bagoong nila. Natikman ko na din yung yung hipon na lang siguro hindi ko natitikman. Pero all other else, masarap naman siya. Ano iyan? Masarap? Masarap. Ayan, sige yan. So yun mga parts, going back. Ay, by the way, may pusa dito sa ilalim. Yung na-mention mo po dang kanina is 6 years, diba? So curious ako at saka I'm sure curious yung mga parts natin dyan. Nung nag-retire ka from pagiging seaman, ano yung ginawa mo within 6 years? Kasi I think medyo matagal din yung 6 years kung syempre kung maghihintay tayo dun sa result ng visa. Siguro yung first 2 years ko na after ko mag-retire, nag-focus ako sa pagraran ng bahay namin kasi kakalipat din lang namin, tapos yung anak ko, yung bagong school, mga gano'n. And then until I decided to enroll for nursing school. So I'm a second year nursing student now. Nag-aaral ako ngayon. So yun yung mga pinagkaabalahan ko. Kasi walang kasiguraduhan kung ano yung timeline, kung gaano katagal yung timeline ng application. So I think, I'm sure yung mga followers ni Pudang sa mga friends alam na nagne-nursing siya. So curious ako, yung motivation mo ba dun sa pag-nursing mo is that in preparation also for the US life or migration? Kasi diba in demand naman yung nursing sa US. So parang, ang nakikita ko parang siya, parang na siya, like kung hindi man matuloy or kung matuloy, at least nurse ka. Parang yung nakikita ko, diba? Kasi kung dito man sa Philippines or kung hindi man dito sa Philippines, sa ibang bansa, very in demand pa din naman yung nursing. So dun, bakit ka ba dun? Kaya ka nag-nursing? Or parang na-mention before pa, na gusto mo talaga maging nurse. Yun talaga yun. Ayaw niya maging HRM. Nurse talaga yung gusto niya. Yun talaga. So tita, shout out. So yun talaga yung kaya ako nag-nursing kasi gusto ko talaga maging nurse. Yun talaga yung dream niya. Yun. Ayoko mamatay nang hindi ako nurse. Kailangan meron sa lapid akong RN. Yeah, RN, USRN, Joanne Paula. So, Kuya Bong, take note of that. So yun talaga yung gusto ko. Dream ko talaga siya, hindi ko alam kung bakit. So siguro yun din yung inspiration natin sa mga parts natin dyan, that if you're in the current situation right now na feeling mo hindi pa yun hindi yun yung dream job mo, or hindi yun yung gusto mong mangyari sa buhay mo, it's not too late, diba? It's not too late to pursue, walang to change, and to explore other opportunities, diba? Like ako, gusto ko mag-vlog. Diba? Kaya parts ko, hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka naman, para naman yun mag-subscribe naman kayo. So yun, walang timeline sa pagtupad ng pangarap. Basta basta ka din, decided ka din talaga. At saka syempre yung willpower. Yes. Okay, so ang next siguro ito na yung last question ko, Pudang, kasi ang daming pwedeng i-discuss, ang daming pwedeng i-tackle dun sa plans nyo to migrate. And I'm sure interested yung mga parts natin. Pero yung mga details siguro baka sa vlog mo na siya i-discuss, like yung mga details kung ano yung mga documents, at saka yung mga requirements, kung magkano yung expenses, at saka yung mga kailangan mo pang i-prepare. So yung question ko is, ano nga ba yung question ko? Na last, ayun, so yung in relation to your nursing, di ba nag-second year ka ngayon? Paano yun? Kung alis na kayo this year, plano mo siyang tapusin sa US, so ano ba yung best strategy, yung magiging strategy mo for that one? Yes, good question. Actually, nung na-approve yung visa namin, masyado pa akong focus nun talaga sa goal na tatapusin ko siya. Nursing. Oo. But as time goes by, nakikita ko yung mga kailangan naming harapin doon sa bago naming journey. Parang sa ngayon, medyo
struggle yan. Medyo hindi ganun pa kadali. Kasi kailangan namin maging stable muna sa lugar na pupuntahan namin. Kasi ang hirap, may bata kami. Mister ko, kailangan ko maghanap ng work. So, tapos mag-aaral din sila doon, sila Obi. Oo, yun. Although hindi ko siya inaalis sa equation, yung pagtatapos ko ng nursing. Pero siguro not that soon. So, iintayin natin. Yan ang abangan natin kasi... Abangan na susunod niyang vlog kasi syempre as time goes by, nag-move din yung mga decisions nila kasi nga, dependency yun sa mga kailangan nilang i-prepare. Pero, na-mention na naman ni Pudang na syempre ang priorities nila ngayon is yung mga bata. Pagdating nila doon. So, yeah, madami kayong pwedeng ambangan sa Pudang Diary. So, please subscribe to her YouTube channel. Okay? Oh, yan o. Nakita niyo yan. Please subscribe. Okay? Thank you, Kuya Bong, sa padispedida. Nag-lunch out kami. You're welcome. Tapos ngayon mga parts, medyo patapos na kayo mag-lunch. So, sasama naman namin kayo later. Pero wala na kayong mga question and answer sa desserts naman. Kung ano yung pwede naman. Pala kayo? Mag-comment down below kung ano yung mga gusto nyo pang malaman. Para mag-follow-up questions si Kuya Bong sa akin. Mag-comment lang kayo sa vlog niya. Oo, especially kung meron kayong questions about migration sa US. Kasi I'm sure gustong-gusto niya. Kahit naman ako gusto ko eh. Pero Eme lang yan, MC yan. Gusto ko talaga. Pero gusto mo nang i-tour kasi nga parang ako, di ko pa nakikita na yung sarili ko na mag-US na for good. Pero if you have questions, as mentioned ni Pudang, please comment down below. And please follow us also in our social media, Facebook, Instagram, and also TikTok. Me, India, also at Biyaherong Bong, and si Pudang is Pudang Diary. Pudang Diary. Okay? Basta bubuhayin ko na yung aking vlog. Kaya pag marami ng subscriber, maka 1,000 ako. Talaga itotodo ko na. Share ko na talaga lahat. Lahat, wala nang filter. No filter. So, lahat ng pagising sa umaga. A day in the life, Pudang na lahat na. Yun. Kaya mag-subscribe na kayo, please. Thank you. At saka I think Pudang, yung pwede nilang abangan for you is pagdating nyo dun sa US. Kasi apart from the preparation, yung dito, medyo kaya mo eh. Pero paano pagdating mo doon? Like, you're all kayo lang yun doon, diba? So, watch out for that. Tsaka, ito kasing, yung status kasi namin, medyo extraordinary kasi most of the immigrant na nakikita natin sa YouTube is nurses, teachers. So, ito yung parang unskilled employment-based immigration process. Medyo kakaiba siya. So, if you wanna know more about this application, I'll share it with you. So, mag-subscribe kayo. Please watch out. Thank you. So, yan mga parts, nag-order din tayo na... Ay! Wow! Sana binuo mo na yung lechoplan ko. Ba't hinati mo pa? Nakakainis ka naman. Thank you, Kuya. Uy, hindi ang baso. Hati tayo dyan. Ayun, kutsara. Kuya, nasan yung extra? Kuya. Kutsara. Walang kutsara. Tsaka extra bowl para sa halo-halo. So mga parts, ito ang menu dito sa Pamahaw by Dahon at Mesa. So I think yung Dahon at Mesa, meron din ito sa Tagaytay. Yung bagong sikat yun. Uy, breakfast. Yun yung overlooking. Ang daming tao. Diba? Yun din. Dahon at Mesa din yun. Yung kakainan dapat natin. Ang daming tao. Breakfast and bestsellers. Kaya iba siguro dito napunta. Tsaka may Ano? Meron silang bathroom. Yun doon, no? Ay, mamaya kikwento ko dun. Ayan, ito yung mga boodle fight. Ayan, o. And then, appetizers. Sandwich, desserts, pasta. Uy, hindi lang sila Filipino food, mga parts. May pasta din sila in pizza. Meron sila. Cold beverage, hot beverage, fruit shake, juice, and salad. Veggies. Uy, ito yung concept. Meron silang mga must try. Tom yan? Diba ano yun, Thai? And then seafoods, meron din sila. And they also have coffee. Sa mga coffee lover dyan. Yan. Ayan na si Kat-Kat! So, yan. Nag-order kami ng halo-halo mga parts. Inabuko. And si Mingming ay nakikishare din sa halo-halo. Mingming! Yan. So, malaki yung halo-halo nila mga parts. So, kami... Tingnan natin kung may laman sa ilalim. To share na lang kami. Kasi baka naman sa ibabaw lang. Meron bilang naman. Summer ngayon mga parts, ang sarap maghalo-halo. Diba? So, tikman natin yung halo-halo na lang. Pero marami din silang mga desserts. Nakita naman sa amin na mayroon din silang mga iskonera na peteng.
In fairness mga pards, masarap ng halal. Hindi matamis. Ay, hindi mo pinalagyan ng asukal, di ba? Wala pa asukal yun ha. Masarap. Kasi minsan matamis na yung laban. Tsaka yung mga sahog niya kasi may sugar na to eh. Oo, kaya kailangan na. So mga pards, itong pamahaw is along Santa Rosa, Tagaytay Road. Yan, this is going to Tagaytay and this is going to Silang, Santa Rosa. So this is by Dahon and Mesa. So pagpasok niyo mga pards, meron ditong malaking parang bahay. And there are more parking in at the back. So yan, and bubungad sa inyo pwede dito kung gusto niyo ng modern dining. They also have pasalubongs, knickknacks, and of course dito tayo sa mga kubo. Yan siya. So dun tayo mga parents. So pag gusto niyo ng mga Filipino feel and kubo feels, the place to be is Pamahaw. So mga parts, ito yung parking lot nila. Pero meron din dun sa harap. And ito na yung Pamahaw. Ayan. So kubo-kubo yung setup dito mga parts. Ayan. Pero pwede rin kayo dun sa taas. So today is a weekday, kaya wala masyadong tao. Pero usually on a weekend, it's compact. So there you have it mga parts. Tapos na naman isang quick vlog natin featuring itong Pamahaw Restaurant dito sa Tagaytay, Santa Rosa Road. And overall mga parts, nagustuhan namin yung food, yung ambience since it is alfresco, and of course mga kubo-kubo yung setup dito. So nagustuhan namin. Very attentive din naman yung mga crew and staff nila. The price is just right for what you are getting, and I think dahil masarap naman siya, worth it naman din yung mga prices nila. But for families, feeling ko mas makakasulot kayo kasi nga like yung in-order namin, meron sila mga budal fights. And of course, yung video na ito, napanood nyo naman that there are things that we discuss. Yung feature namin ni Pudang Diaries, yung collab namin, all about how to migrate in the US and yung mga processes and mga things that you need to prepare and yung mga motivations nyo. But for more content and videos all about migration in the US, like Pudang shared in this video, you may subscribe to her YouTube channel at Pudang Diaries. So of course, please subscribe also to my YouTube channel para lagi kayong updated sa aking mga YouTube videos. Please hit the notification bell. And mga parts, please subscribe to my social media accounts, Facebook, Instagram, and TikTok also at Biyaherong Bong. So for more content, and if you have questions and suggestions all about the video, in this video, or yung mga questions about migration in the US, please don't hesitate to comment in the comment sections, and I'll try to respond as soon as possible. So hanggang sa mga susunod kong YouTube videos mga pars, stay safe and healthy. Bye!